Ospital. Amoy ng alkohol at gamot. Iyon ang unang pumasok sa utak ni Liana paggising niya. Puting-puti ang kisame, ang mga pader, pati na ang kumot na nakabalot sa kanya. Hindi niya alam kung nasaan siya, sino siya, o bakit siya naroon. Isang malaking, nakakabinging blanko. Liana, gising ka na, mahal ko? Isang boses ang bumulong sa tabi niya. Mahinahon, puno ng pag-aalala. Lumingon siya ng dahan-dahan. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kama niya, nakatitig sa kanya nang may matinding pagmamahal sa mga mata. Matangkad, malinis ang tindig, at may mga mata na tila may kakayahang bumasa ng bawat takot na nasa puso niya. Sino ka? Halos pabulong na tanong niya, at nagulat siya sa pagiging hilaw ng sarili niyang boses. Ang ngiti ng lalaki ay naglaho, napalitan ng pait. Hindi mo ba ako natatandaan, Liana? Ako to, ang asawa mo, si Mars. Asawa? Ang salitang iyon ay parang hangin lang sa kanya. Wala siyang maramdaman. Wala siyang maalala. Inabot ng lalaki ang kamay niya, mahigpit na pinisil. Mainit at malambot ang palad nito. Ngunit kahit sa yakap na iyon, wala siyang naramdamang kahit anong koneksyon. Nasa Jude Hospital ka, mahal ko, patuloy ni Mars. Nagkaroon ka ng aksidente sa sasakyan. Isang malaking trauma sa ulo. Kaya nawala ang alaala mo. Pero babalik din yan. Gagaling ka. Aksidente. Trauma. Paulit-ulit ang mga salitang iyon sa utak niya. Sinubukan niyang ipikit ang mata, pilit na kumapa sa dilim ng isip niya. May nakita siyang isang malabo, mabilis na larawan, isang kalsada, malakas na busina, at isang nanginginig na kamay na pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Tapos, dilim. Huwag mong pilitin, Liana, ani Marcy, tila nabasa ang iniisip niya. Mahaba ang proseso ng paggaling. Nandito lang ako para sa'yo. Ilang araw ang lumipas sa ospital. Araw-araw, si Mars ang kasama niya. Kinukwentuhan siya nito tungkol sa buhay nila. Paano sila nagkakilala sa isang medical conference, ang mabilis nilang pag-ibigan, ang kasal nila sa Tagaytay na puno ng bulaklak at pag-asa. Pinakitaan pa siya nito ng mga litrato, isang babae na halos kamukha niya, nakasuot ng puting wedding gown, nakangiti sa tabi ni Mars. Isang perpektong larawan ng kaligayahan. Dito tayo kinasal, Liana, sabi ni Mars, habang pinapakita ang isang litrato ng isang kapilya na may view ng Bulkang Taal. Pangarap mo noon na manirahan tayo sa Tagaytay. Kaya pagkatapos ng kasal, dito ako nagpatayo ng bahay. Para sa'yo, mahal ko. Umiti si Marcy, ang mga mata niya ay kumikinang sa sinag ng araw na tumatama sa bintana ng ospital. Pero kahit gaano pa kadalas siyang ngitian ni Marcy, at kahit gaano pa kasweet ang mga kwento nito, may isang bahagi sa puso ni Liana na hindi mapakali. Para siyang nanonood ng isang pelikula na hindi niya maintindihan ang simula. Isang hapon, habang natutulog si Mars sa silya sa tabi ng kama niya, naramdaman ni Liana ang pamilyar na kurot sa ulo. Isang flash memory. Isang figura ng lalaki, malabo ang mukha, nakasigaw. Isang matinding takot ang humawak sa kanya. Hindi takot na dulot ng aksidente, kundi takot na may koneksyon sa lalaking iyon. Napatingin siya sa singsing sa daliri niya. Isang simpleng gold band na may maliit na diamante. Ang singsing daw nila sa kasal, ayon kay Mars. Sinubukan niya itong ipihit pero walang emosyon. Hindi ito bumagay sa pakiramdam ng isang bagay na napakahalaga. Nagising si Mars. May masakit ba, Liana? Wala, sagot niya, mabilis na inalis ang kamay sa singsing. Napagod lang siguro. Tinulungan siya ni Mars na umupo. Gusto mo bang magbasa? Tanong nito. May naiwan akong pahayagan kanina. Huwag kang masyadong magpagod, ha? Tumango siya. Inabot ni Mars ang isang nakatuping pahayagan sa side table. Nang makita ni Mars na komportable na siya, lumabas ito upang sumagot ng tawag sa cellphone. Nang marinig niya ang paghina ng mga yabag ni Mars, dahan-dahan niyang binuklat ang pahayagan. Hindi siya gaanong interesado sa mga balita. Ang gusto lang niya ay maihawakan. Habang nagbabasa, napansin niya ang isang maliit na artikulo sa bandang ibaba ng pahina. Isang litrato ng isang kotse na wasak na wasak. Malalang aksidente sa kalsada ng Tagaytay. Rosa Road, isang babae, kritikal. Walang pangalan.
Hindi katulad ng mga malalaking balita na may pangalan ng biktima. Ngunit may bumulong sa isip niya. Ang kalsadang iyon. Parang pamilyar. Napakagat siya ng labi. May isang malaking bakanting espasyo sa alaala niya, at ang bawat maliit na detalye ay parang isang piraso ng puzzle na hindi niya kayang buuin. Tinago niya ang pahayagan sa ilalim ng kumot. Sumilip siya sa pinto. Walang Mars. Ang mga salitang isang babae, kritikal, ay umalinggaw sa utak niya. Kritikal. Ganoon ba siya? At bakit walang pangalan? Nang biglang bumukas ang pinto. Si Mars. Nakangiti, ngunit may bahid ng pagdududa sa mga mata. Liana, anong ginagawa mo? Nakita niya ang direksyon ng tingin ni Mars sa kamay niyang nasa ilalim ng kumot. Cliffhanger, napaigtad si Liana. Ang pahayagan. Huminga siya ng malalim, pilit ng umiti. Nagbabasa lang, Mars. Ngunit sa loob niya, isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang. Alam niya, sa kaibuturan ng puso niya, na may mas malalim na lihim sa likod ng perpektong kwento na ibinubulong sa kanya ni Mars. Paglabas ni Liana sa ospital, isang malaking bahay sa Tagaytay ang sumalubong sa kanya. Hindi ito tulad ng mga bahay na nasa mga pelikula, mas enggrande, mas malawak, at parang galing sa isang coffee table book. May malawak na hardin, infinity pool na tanaw ang Taal Volcano, at mga bintanang salamin na halos mula sa sahig hanggang kisam. Ito ang bahay natin, Liana, masayang sabi ni Mars, habang inaalalayan siya papasok. Dito natin binuo ang mga pangarap natin. Pinilit ni Liana ang sarili niyang umiti. Alam niyang dapat siyang matuwa. Ito ang bahay na inilarawan ni Mars, ang bahay na pinangarap daw niya. Pero habang naglalakad siya sa maluwag na sala, sa kabila ng lahat ng modernong kagamitan at mamahaling dekorasyon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Hindi ito pakiramdam ng bahay, kundi ng isang display unit. Inihatid siya ni Mars sa malaking master bedroom na may sariling balkonahe. Komportable ka ba dito, mahal ko? Tanong nito, puno ng pag-asa ang boses. Mars, sagot niya, salamat. Nilapag ni Mars ang bag niya. Magpahinga ka muna. Ipahahanda ko na lang ang hapunan. Pagkaalis ni Mars, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa balkonahe. Ang tanawin ng Taal ay nakamamangha, pero hindi ito nagpabago sa nararamdaman niyang pagkaligaw. Umupo siya sa gilid ng kama. Maraming alaala si Mars, pero wala siyang maalala. Parang binubuhusan siya ng tubig, pero hindi naman nababasa. Nagsimula ang kinormal na buhay ni Liana. Araw-araw, sinisikap ni Mars na ibalik ang alaala niya. Pinapakinggan niya ang mga kanta na favorite daw niya, nanonood ng mga favorite daw niyang pelikula. Sinubukan pa nga niyang magpiano, na sabi ni Mars ay isa raw sa mga hilig niya. Ngunit bawat pagpindot niya sa puti at itim na teklado ay tila kakaiba. Magaling ka dati, Liana, sabi ni Mars, habang nakaupo sa tabi niya, malalim ang titig. Pero ngayon, mas magaling ka pa rin. Kailangan mo lang mag-practice ulit. Pinilit niya ang sarili. Nag-practice siya araw-araw. Pero hindi niya ramdam. Hindi siya ang babaeng iyon na minahal daw ang musika. Hindi siya ang babaeng nasa mga litrato na nakangiting abot tenga. May mali. May kulang. Ang tanging kausap niya sa bahay, bukod kay Marcy, ay si Manang Celia, ang matagal ng kasambahay nila. Isang matanda, payat na babae, tahimik lang. Ngunit tuwing magkakasalubong ang mga mata nila, may kakaibang ekspresyon sa mukha ni Manang Celia, pag-aalala at minsan pagkaawa. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Liana at Mars, humiling si Mars na huwag muna siyang mag-cellphone o gumamit ng internet. Baka ma-stress ka lang sa mga balita, mahal ko. Kailangan mong mag-focus sa paggaling mo. Pero Mars, sagot ni Liana, paano kung malalaman ang nangyari? Paano kung malalaman kung sino ako? Ako ang magsasalaysay sa iyo ng lahat, Liana, malambing na sagot ni Mars. Hindi mo kailangan ng ibang source. Ako ang pinakakatiwalaan mo, di ba? May pumitik sa puso ni Liana. Bakit kailangan niyang ganun kakontrol? Bakit hindi niya kayang ipaalala ang lahat? Tila may itinatago. Ngunit ano? Isang hapon, habang abala si Mars sa kanyang home office at may kausap sa telepono, lumapit si Liana kay Manang Celia na naglilinis sa sala.
Manang, matagal na po ba kayo dito? Tanong ni Liana, pilit pinapagaan ang tono. Matagal na, Ma'am Liana, sagot ni Manang Celia, hindi tumitingin. Mula pa noong bata pa si Sir Mars. Manang, may kakaiba po ba akong ugali dati? Bago ang aksidente. Napatigil sa paglilinis si Manang Celia. Dahan-dahan siyang tumingin kay Liana, ang mga mata ay puno ng lungkot. Bakit niyo po naitanong, Ma'am? Kasi po parang hindi ko po sarili ang nararamdaman ko. Hindi ko po maalala na mahilig ako sa piano o sa mga pelikula na pinapanood namin ni Mars. Parang ibang tao po ang kinukwento niya. Napabuntong hininga si Manang Celia. Nilapag niya ang basahan. Ma'am Liana, pasensya na po. Pero wala po akong karapatang magsalita. Pero Manang, ako po ito. Hindi ko nga po maalala. Tulungan niyo po ako. Nang mga sandaling iyon, narinig nila ang pagbukas ng pinto sa home office. Tumayo si Mars, nakatingin sa kanila. May problema ba, Manang Celia? Liana? Mabilis na umiling si Manang Celia. Wala po, Sir Mars. Nag-usap lang po kami ni Ma'am Liana tungkol sa hapunan. Bumalik sa paglilinis si Manang Celia, ang mga balikat ay tila bumagsak. Ramdam ni Liana ang pagiging mailap at takot ni Manang Celia. Lalo siyang kinabahan. Kung wala siyang dapat alalahanin, bakit tila may itinatago ang lahat? Kinagabihan, habang nag-iisa si Liana sa kwarto, nakita niya ang isang maliit na kabinet sa sulok ng kwarto. Mukha itong luma, hindi kasama sa mga modernong kasangkapan sa bahay. Sinubukan niya itong buksan, ngunit nakakandado. Maraming gamit niya ang nasa loob ng kabinet, ayon kay Mars. Bakit nakakandado? Sinubukan niyang kalabitin ang handle. Habang nagkakalkal, may nahawakan siyang matigas sa ilalim ng kabinet. Isang maliit na kahon. Hindi ito nakadikit sa sahig. Maingat niyang hinila. Lumabas ang isang kahoy na kahon, simple, walang palamuti. Maraming alikabok. Nang hawakan niya ang kahon, may pumitik sa utak niya. Isang napakabilis na flash. Isang babae, umiiyak at nakahawak din sa isang kahoy na kahon. Hindi niya sigurado kung siya iyon. Hinawakan niya ang lock. Hindi ito ganoon kahigpit. Sinubukan niyang kalabitin gamit ang isang hairpin. Matagal siyang nagtiyaga. Sa wakas, may narinig siyang maliit na click. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Wala siyang nakita kundi isang lumang picture frame na nakabaliktad at isang nakatuping sulat sa ilalim nito. Kinuha niya ang litrato at nang ibalik niya, bumigat ang dibdib niya. Isang babae, siya iyon, nakangiti, pero hindi katulad ng mga ngiti sa litrato nila ni Mars. Ito ay totoo, mas maligaya. Pero ang kasama niya sa litrato. Isang lalaki, hindi si Mars. Nakayakap ang lalaki sa kanya, at pareho silang nakangiti. Kasabay ng pagtingin niya sa litrato, may narinig siyang yabag sa labas ng kwarto. Palapit. Mabilis niyang isinara ang kahon, at pilit na isiniksik pabalik sa ilalim ng kabinet. Cliffhanger, bumukas ang pinto. Si Mars. Liana? Gising ka pa? Tiningnan niya ang bukas na kabinet. At pagkatapos, ang mga kamay ni Liana na mahigpit na nakahawak sa lailayan ng kumot. Nagkatitigan sila. Ang mga mata ni Mars ay tila may tinatago, at sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang panginginig sa mga kamay nito. Liana? Gising ka pa? Ang boses ni Mars ay mahinahon, pero may something sa tono niya na nagpatayo ng balahibo sa braso ni Liana. Parang isang predator na nag-aabang sa biktima. Mabilis niyang tinakpan ang kabinet, pilit na ngumiti. Ay, Mars. Nagbabasa lang po ako, anya, at kinuha ang isang libro sa bedside table. Nilapitan siya ni Mars. Ang tingin niya ay bumaba sa kabinet at sa kamay ni Liana. May hinahanap ka ba? Wala naman po, sagot niya, nagtaka lang ako kung bakit nakakandado itong kabinet. Ang dami raw pong gamit ko dito, sabi mo. Ngumiti si Mars. Ah, yan ba? Hindi lang naman talaga kailangan, mahal ko. Mga lumang gamit lang yan. Saka, ayoko lang na masyado kang magkapagod. Lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi ni Liana. Saka, ako na ang magbubukas niyan. Kapag handa ka na. Naramdaman ni Liana ang paghina ng kanyang loob.
Ang mga salita ni Mars ay parang lambing, pero sa pandinig niya, para itong piring. Pinili niya ang libro at nagkunwaring nagbabasa. Hindi na nagtagal si Mars. Matapos niyang halikan ang noo niya at sabihing matulog na siya, lumabas na ito ng kwarto. Nang marinig niya ang tunog ng pagsara ng pinto, mabilis siyang bumalik sa kabinet. Hindi niya na muling sinubukang buksan ang kahon. Ang tingin niya ay nakatuon sa nakatuping sulat na nakita niya sa loob kanina. Hindi niya nabasa. Isinara niya muli ang kabinet. Ilang araw ang lumipas. Mas naging conscious si Liana sa bawat galaw ni Mars, sa bawat tingin niya. Naramdaman niya na tila binabantayan siya. Ang matatamis na salita nito ay tila nakalalason. Ang perpektong buhay na iginuguhit ni Mars ay unti-unting nabubura, napapalitan ng mga anino ng duda. Ang tanging pag-asa niya ay si Manang Celia. Ang matanda ay tila nakikiramay sa kanya, ngunit hindi rin direktang makasalita. Isang umaga, habang nag-iisa si Manang Celia sa kusina, abala sa paghahanda ng tanghalian, lumapit si Liana. Manang, may itatanong po ako sa inyo, pabulong niyang sabi. Ano po iyon, Ma'am Liana, sagot ni Manang Celia, hindi humaharap, abala pa rin. Bago po ba ako nakarating dito, Manang ano po ang nangyari sa akin? Napatigil si Manang Celia sa paghihiwa. Dahan-dahan siyang humarap. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Sinabi na po ni Sir Mars sa inyo, Ma'am. Aksidente po. Pero Manang, bakit po hindi ko maalala? Bakit parang may kulang? May iba pa po bang hindi ko alam? Napabuntong hininga si Manang Celia. Naglakad siya palapit sa pinto ng kusina, sumilip sa labas, bago bumalik at bumulong, Ma'am, alam kong mahirap. Pero hindi ko po pwedeng sabihin ang lahat. Bakit po, Manang? Kasi delikado po. Lalo na po para kay Sir Mars. Napayuko si Manang Celia. Ginawa lang po niya ang lahat para sa ikabubuti niyo. Para sa ikabubuti ko, ulit ni Liana, may bahid ng hinanakit. Paano naman po ako? Paano po ang pagkatao ko? Lahat ng sinasabi niya, walang katotohanan. Napatingin si Manang Celia kay Liana, at sa mga mata ng matanda, nakita ni Liana ang pag-unawa. Ma'am, alam ko po. Pero wala po akong magagawa. May sumumpa po ako kay Sir Mars. Pero naputol ang sasabihin ni Manang Celia nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Si Mars. May problema ba dito? Tanong nito, ang mga mata ay matalim na tumingin sa dalawa. Wala po, Sir Mars, mabilis na sagot ni Manang Celia. Nag-uusap lang po kami tungkol sa lulutuin para sa hapunan. Tiningnan ni Mars si Liana. Sige, mag-ingat kayo. Kailangan kong umalis saglit para sa appointment ko sa hospital. Nang makalabas si Mars, mabilis na lumapit si Liana kay Manang Celia. Manang, may paraan ba para malaman ko ang totoo? Kahit konti lang. Nag-isip si Manang Celia. Pagkatapos, marahan niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng apron. Ma'am, wala po kayong cellphone, di ba? Gamitin niyo po ito. Pero pakiusap, mag-ingat po kayo. Huwag niyo pong ipapaalam kay Sir Mars. Ibinigay ni Manang Celia ang isang lumang Nokia phone kay Liana. Hindi ito smartphone, ngunit may internet access. Hindi po ito madalas gamitin kaya hindi po niya mapapansin. Nanginginig ang kamay ni Liana habang tinatanggap ang telepono. Salamat po, Manang. Maraming salamat. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ni Mars sa kabilang kwarto, buong pag-iingat na binuksan ni Liana ang maliit na telepono. Nag-type siya sa search bar. Aksidente sa Tagaytay Sta. Rosa Road. Maraming lumabas. Karamihan ay tungkol sa mga tourist attractions. Pero may isang balita ang nakakuha ng atensyon niya. Isang blog post, hindi mula sa mainstream news. Babae, kritikal matapos ang karahasan, nagtatangkang tumakas na aksidente. Walang pangalan. Ngunit ang mga detalye ay kakaiba. Hindi lamang basta aksidente. May karahasan. Nagpatuloy siya sa pag-search. Aurora Santos, missing. Walang lumabas. Liana Serrano, aksidente. Wala pa rin. Napabuntong hininga siya. Ang mga impormasyon ay napakaliit. Ngunit may isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya.
Hindi ito normal na aksidente. At ang Mars ay may malaking kinalaman sa lahat. Tiningnan niya ang contact list sa lumang telepono ni Manang Celia. May isang pangalan na lumitaw. Mina, Gid ni Maam E.D. Mina, Gid ni Maam E. Bigla niyang naalala ang litrato sa loob ng kabinet. Ang ngiti niya. Ang lalaking kasama niya. Si Maam E.D. ay marahil siya. Aurora. Nanginginig ang kamay ni Liana habang nag-type ng mensahe. Hello. Si Liana po ito. Kaibigan ni Manang Celia. May itatanong lang po ako tungkol kay Aurora Santos. Walang sagot. Ilang minuto ang lumipas. Napatingin siya sa oras. Hating gabi na. Siguro tulog na si Mina. Biglang nag-vibrate ang cellphone. Isang unknown number. Napamura si Liana. Hindi niya kilala ang number na iyon. Hindi niya sinasagot. Baka si Mars. Muli itong nag-vibrate. Isang text message. Cliffhanger, binuksan niya ang mensahe. Hindi ito galing sa kung sino. Galing ito mismo sa unknown number na tumatawag. Ang nakasulat, hindi Liana ang pangalan mo. Mag-ingat ka. Hinahanap ka niya. Hindi Liana ang pangalan mo. Mag-ingat ka. Hinahanap ka niya. Ang mga salitang iyon ay parang yelo na dumaloy sa mga ugat ni Liana. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang lumang telepono. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? Sino ang kisya na naghahanap sa kanya? At bakit niya alam ang tungkol sa kanyang pangalan? Hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Bawat kaluskos, bawat tunog ay parang nagpaparamdam na may nagbabanta. Alam niyang hindi siya ligtas. Ang perpektong tahanan na binuo ni Mars para sa kanya ay tila isa na ngayong kulungan. Kinabukasan, pilit siyang nagkunwari na normal ang lahat. Umiti siya kay Marcy sa almusal, nakinig sa mga kwento nito tungkol sa araw niya sa ospital. Pero sa bawat sandali, ang isip niya ay lumilipad sa kahon sa ilalim ng kabinet at sa mensahe sa telepono. Pagkaalis ni Marcy, agad niyang hinanap si Manang Celia. Nakita niya ito sa hardin, nagdidilig ng mga halaman. Manang, bulong ni Liana, dumating po ang text. Napalingon si Manang Celia, ang mga mata ay nanlaki. Ano po ang sinabi, Maam? Ipinakita ni Liana ang text message. Nagbuntong hininga ang matanda. Alam ko po na darating ang araw na ito, Maam. Pero hindi ko po inaasahan na ganito kabilis. Manang, sino po ang nagpadala nito? Sino po ang siya? Tanong ni Liana, ang boses ay halos nanginginig. Hindi ko po masasabi, Maam. Pero tandaan niyo po, ang nakaraan niyo po ay hindi tulad ng sinasabi ni Sir Mars. Hindi lang po kayo nag-iisa. Yumuko si Manang Celia. May isang bagay po akong itinatago para sa inyo. Matagal na. Pumasok si Manang Celia sa loob ng bahay at bumalik na may hawak na isang maliit, lumang susi. Maam, itong kabinet po sa kwarto niyo, may double lock po yan. May isa pa po kayong susi, nakatago sa ilalim ng isa sa mga paso ng orkidya sa hardin. Tinuro ni Manang Celia ang isang partikular na paso. Ang susi po na hawak nyo para po sa unang lock. Ang pangalawa po, iyon ang nasa paso. Iyan lang po ang makapagbubukas ng kahon na nakita nyo. Namilog ang mga mata ni Liana. May susi pala sa labas? Ibig sabihin, alam ni Mars ang tungkol sa kabinet at sa kahon? Pero bakit niya pa rin ito tinago? Nang gabing iyon, matapos masiguro na mahimbing na ang tulog ni Marcy, buong ingat na bumangon si Liana. Kinuha niya ang susi na ibinigay ni Manang Celia at ang cellphone. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nagtungo sa hardin. Sa ilalim ng sinag ng buwan, hinanap niya ang paso ng orkidya na tinuro ni Manang Celia. Naroon nga. Isang maliit, kalawangin na susi. Kinabahan siya. Pero mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang malaman ang totoo. Bumalik siya sa kwarto at dahan-dahang binuksan ang kabinet. Inilabas niya ang kahoy na kahon. Isinuksok niya ang dalawang susi sa kani-kanilang lock. Click! Click! Nang bumukas ang kahon, parang bumukas din ang isang pintuan sa kanyang nakaraan. Sa loob, naroon ang isang lumang wallet na gawa sa balat. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay.
Sa loob ng wallet may isang government new. Ang pangalan, Aurora Santos. At ang mukha. Siya iyon. Hindi si Liana Serrano. Si Aurora Santos. Bumalik ang alaala ng text message. Hindi Liana ang pangalan mo. May nakita pa siyang ibang bagay sa wallet. Isang driver's license. Isang maliit na bank passbook. Lahat may pangalang Aurora Santos. May isang nakatuping papel sa likod ng gihi. Iniladlad niya ito. Isang lumang litrato. Siya. Aurora. Nakasuot ng isang simpleng dress, nakangiti at nakayakap sa isang matangkad na lalaki. Hindi si Mars. Hindi rin ang lalaki sa mga bangungot niya. Isang lalaking may malalalim na mata at matamis na ngiti. May nakasulat sa likod ng litrato, Rory at Carlo, 2023. Happy memories. Rory. Iyon ang tawag niya sa sarili niya. Ang pangalang Aurora ay naging Rory. Bigla siyang niyakap ng isang alon ng emosyon. Hindi ito galit lang. Ito ay halo-halong sakit, pagkalito at isang matinding pagtataksil. Nilinlang siya. Buong buhay niya, ang kanyang pagkatao ay ninakaw. Naramdaman niya ang init ng luha sa pisngi niya. Hindi niya napansin na umiiyak na siya. Bumulong siya. Aurora. Ako si Aurora Santos. Anong ginagawa mo, Liana? Isang boses ang nagpatindig sa balahibo niya. Boses ni Mars. Mabilis niyang isinara ang kahon, sinubukang itago sa likod niya. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo si Marcy sa pintuan, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, sa kahon, at sa nakahiga sa sahig na lumang V. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkabigla, at pagkatapos, matinding galit. Ano yan, Liana? Tanong nito, ang boses ay naging malamig at matalim. Nanginginig si Liana. Mars. Pakiusap di. Unti-unting lumakad si Mars papalapit sa kanya. Ang mga hakbang nito ay mabigat, tila nagbabanta. Dumapo ang tingin nito sa lumang di sa sahig. Pinulot niya ito. Ang mukha niya ay nagbago. Sinong nagbigay sa'yo nito? Tanong ni Marcy, ang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bagsik. Si Manang Celia ba? Siya ba ang naglagay ng mga ideyang iyan sa ulo mo? Cliffhanger, mabilis na lumapit si Mars kay Liana at mahigpit na hinawakan ang braso nito. Hindi ko maintindihan, Mars, sabi ni Liana, na si Aurora pala. Sinong Aurora? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Tiningnan siya ni Mars nang may matinding pagkapighati, ang mga mata nito ay halos lumuluha. Ginawa ko ito para protektahan ka, Aurora. Hindi mo maintindihan. Delikado ang buhay mo bago ka dumating dito. Delikado siya. Ginawa ko ito para protektahan ka, Aurora. Hindi mo maintindihan. Delikado ang buhay mo bago ka dumating dito. Delikado siya. Ang mga salita ni Mars ay bumabalik-balik sa isip ni Rory, o Aurora, habang nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin mula sa paghaharap nila kanina. Hindi na niya narinig ang paglabas ni Mars sa kwarto. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paglamig ng kanyang puso sa bawat alaala ng mga sinabi ni Mars. Protektahan? Ang protektahan ba ay ang linlangin ang isang tao, nakawin ang kanyang pagkatao, at ikulong sa isang kasinungalingan? Ang litrato nila ni Carlo ay nakalagay sa mesa, malapit sa niya. Aurora Santos. Iyon ang pangalan niya. Ang pangalang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang pamilyar na pinto, ngunit ang nasa likod nito ay isang madilim na silid na puno ng takot. Sino si Carlo? At sino ang kisya na pinoprotektahan siya ni Mars? Hindi siya mapakali. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang mag-isip. Nang sumunod na araw, pilit na iniiwasan ni Rory si Mars. Nagkunwari siyang masama ang pakiramdam at nanatili sa kwarto. Alam niyang hindi siya pwedeng manatili sa bahay na ito. Ang bawat sulok ay tila may sinasabi sa kanya na puro kasinungalingan. Nagpadala siya ng text kay Manang Celia gamit ang lumang Nokia phone. Manang, kailangan ko po kayong makausap. Ngayon na po. Maya-maya, pumasok si Manang Celia sa kwarto, dala ang isang tray ng pagkain. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala.
Kumain ka muna, Ma'am Aurora. Nangangayayat ka na. Manang, hindi ko na po kaya, bulong ni Rory. Lahat ng sinasabi niya kasinungalingan. Kailangan kong umalis dito. Kailangan kong malaman ang lahat. Alam ko po, Ma'am. Pero mag-ingat po kayo, sabi ni Manang Celia, at dahan-dahan nitong isinara ang pinto. Bantay sarado po si Sir Mars sa inyo. Hindi niya po kayo hahayaan na lumabas. May paraan po ba? Tanong ni Rory. Kahit papaano lang, Manang. Nag-isip si Manang Celia. May klinik po si Sir Mars sa bayan. May mga papeles po siyang iniiwan doon. Siguro po, nandoon ang ilang impormasyon. Pero paano po ako makakalabas ng hindi niya nalalaman? Pagtulog po niya. Kakausapin ko po ang gwardiya sa gate, sabi ni Manang Celia. Sabihin ko pong bumili ako ng gamot para sa inyo. Pero mag-ingat po kayo. Madilim na po ang labas. Nang gabing iyon, matapos masiguro ni Manang Celia na mahimbing na ang tulog ni Mars, buong ingat na lumabas si Rory ng kwarto. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpaparamdam na may nakabantay sa kanya. Nagdaan siya sa sala at nakita niya si Mars na nakatulog sa sofa, may hawak na libro. Lumabas siya ng bahay. Ang gwardiya sa gate ay kinawayan siya at pinapasok siya sa sasakyan ni Manang Celia. Mag-ingat po kayo, Ma'am Aurora, bulong ng gwardiya. Nagtataka si Rory. Bakit alam ng gwardiya ang pangalan niya? Ibig sabihin, alam din ng gwardiya ang tungkol sa panlilinlang ni Mars. Hindi niya nainisip iyon. Ang mahalaga, nakalabas siya. Nagmaneho si Manang Celia papunta sa bayan. Ang klinik ni Mars ay sarado na. Ngunit ang ilaw sa loob ay nakabukas. Dito po, sabi ni Manang Celia. Pero maingat po kayo. Nag-iisa si Rory na pumasok sa klinik. Ang loob nito ay malinis at organisado. Direkta siyang nagtungo sa office ni Mars. Binuksan niya ang mga drawer ng table. Puno ng medical records. Mga pangalan ng pasyente. Hindi ito ang hinahanap niya. Sa isang nakakandadong drawer, may nakita siyang isang folder na may nakasulat na pangalan niya, Aurora Santos. Nanginginig ang mga kamay ni Rory habang binubuksan ang folder. Sa loob, hindi medical records. Ito ay mga lumang balita. Mga pahayagan. May isang headline na nakakuha ng atensyon niya. High-profile lawyer, Attorney Gabriel Alcantara, nagsampa ng kasong estafa, laban sa kasintahan. Kinilabutan si Rory. Gabriel Alcantara. Iyon ang lalaking nasa bangungot niya. Ang lalaking may baluktot ng ngiti. Ang lalaking nagpapakita ng galit sa mga mata. Si Attorney Gabriel Alcantara ang kisya na tinutukoy ni Mars. Habang patuloy siyang nagbabasa, lumabas ang detalye ng kaso. Estafa. Sinasabi na ninakaw daw niya ang pera nito. At may isa pang balita na mas nagpagulo sa kanya, Aurora Santos, missing matapos ang matinding away sa Vihon. May suspetsang karahasan. Ang mga salitang di Vihon, karahasan, at ti estafa ay umalinggaw sa utak niya. Si Gabriel Alcantara, ang kanyang dating fiant, ay hindi lamang basta ordinaryong lalaki. Siya ay isang abogado. At hindi lang iyon, siya ang dahilan ng kanyang mga bangungot. Nag-vibrate ang cellphone ni Manang Celia sa bulsa niya. Nakalimutan niyang isauli. Isang notification. News alert. Breaking news, Attorney Gabriel Alcantara, nagsagawa ng press conference sa paghahanap sa kanyang nawawalang fiance, Aurora Santos. Ang litrato sa news alert ay nagpatindig sa balahibo niya. Si Gabriel. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala ng pagkabalisa. Pero sa mga mata ni Rory, nakita niya ang bahid ng kasinungalingan. Kinukutuban siya. Kung totoong nag-aalala si Gabriel, bakit may bangungot siya sa kanya? Sinubukan niyang tawagan ang numero ng Kimina, ni Ma'am Ihi sa contact list ni Manang Celia. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng sagot. Nang marinig niya ang tunog ng pagdating ng sasakyan sa labas ng klinik, napalingon si Rory. Ang mga ilaw ng kotse ay tumama sa loob ng office. Hindi iyon ang kotse ni Manang Celia. Iyon ang kotse ni Mars. Cliffhanger, biglang bumukas ang pinto ng office. Nakita niya si Marcy, ang mukha ay galit na galit. Aurora, anong ginagawa mo rito?
Ang kanyang boses ay tila kulog. Ngunit sa likod ni Mars, may nakita si Rory sa bintana ng sasakyan. Isang anino. Isang lalaki ang lumabas sa sasakyan ni Mars. Hindi niya nakita ang mukha, pero may pakiramdam siyang kinilabutan. Si Gabriel Alcantara. Aurora, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Mars ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Rory. Pero hindi iyon ang pinakamalaking takot niya. Ang takot niya ay ang anino sa likod ni Marcy, ang figura ng lalaking lumabas sa sasakyan nito. Attorney Gabriel Alcantara. Siya. Napaatras si Rory na taranta. Ang folder na may mga balita ay nahulog sa sahig. Nakita ni Mars ang folder at lumawak ang mga mata nito sa gulat. Hindi ko maintindihan, Mars. Sigaw ni Rory, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Anong ginagawa niya rito? Bakit niyo ako nililinlang? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Hindi nakasagot si Mars. Naglakad si Gabriel papalapit, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng panalo. Aurora, tawag nito, ang boses ay tila honey, ngunit sa pandinig ni Rory, para itong lason. Sa wakas, natagpuan din kita. Hinahanap ka namin ng matagal na panahon. Huwag kang lumapit sa kanya, Gabriel, sigaw ni Mars, at humarang sa pagitan ni Rory at Gabriel. Nagpapanggap ka pa rin na bayani, Mars, sarkastikong tanong ni Gabriel. Alam na niya ang lahat. Hindi mo na siya kayang protektahan mula sa katotohanan. Naramdaman ni Rory ang muling pagbaluktot ng kanyang tiyan. Ang bawat salita nila ay parang nagpapalit-palit na piraso ng puzzle, at mas lalo siyang nalilito. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rory, ang tingin ay lumipat sa dalawang lalaki. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Sino ba talaga ako? Nagkatinginan sina Mars at Gabriel. May isang sandali ng katahimikan na tila ba ang oras ay tumigil. Aurora, sumama ka na sa akin, sabi ni Gabriel at inabot ang kamay kay Rory. Ang lahat ng sinabi sa iyo ng taong ito ay kasinungalingan. Ako ang iyong fiancé. Nagtatago ka sa kanya dahil sa kasong isinampa ko laban sa iyo. Estafa. Ang salitang iyon ay muling umalinggaw sa utak ni Rory. Pera. Kasinungalingan. Pagkakanulo. Naramdaman niya ang isang matinding sakit ng ulo. Isang flash. Pera. Maraming pera. Nag-aaway sila. May tinatawag siyang magnanakaw. Anong nangyari noon? Bulong ni Rory, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Lumapit si Mars at hinawakan ang kamay ni Rory. Huwag kang maniwala sa kanya, Aurora. Sinusubukan ka lang niyang linlangin. Siya ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Siya ang banta sa buhay mo. Banta, sarkastikong tanong ni Gabriel. Ako ba ang banta, Aurora? O ang taong kumuha sa iyo at pinagkaitan ka ng iyong pagkatao? Nahulog sa upuan si Rory. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanya. Hindi na niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan. Parehong may bahid ng kasinungalingan ang mga mata nila. Kailangan kong umalis, bulong ni Rory. Kailangan kong mag-isa. Tumayo siya at sinubukan niyang lumabas ng klinik. Ngunit hinarangan siya ni Mars. Hindi ka pwedeng umalis, Aurora. Delikado sa labas. Mas delikado ako dito kasama kayo, sigaw ni Rory. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi mula sa inyo, kundi sa sarili ko. Nagulat si Mars. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinunggaban ni Gabriel ang braso ni Rory. Sumama ka sa akin, Aurora. Ipapakita ko sa iyo ang lahat ng katotohanan. Hinatak ni Mars si Rory pabalik. Nagkaroon ng batuhan ng salita. Nagkasakitan sila. Habang nagkakasakitan, may isa pang flash memory si Rory. Isang away sa isang kotse. Sigawan. Si Gabriel. Ang pagtulak. Ang pagdausdos ng gulong. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Rory. Pareho kayong sinungaling. Hindi siya pinakawalan ni Gabriel. Ikaw ang may utang sa akin, Aurora. Hindi mo pwedeng takbuhan ang responsibilidad mo. Naramdaman ni Rory ang panlalamig ng kanyang tiyan. May utang. Anong utang? Isang piraso ng nakaraan niya ang pilit na lumalabas. Manang Celia, bulong ni Rory.
Tulungan niyo po ako. Sumilip si Manang Celia sa labas ng klinik, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ngunit hindi siya makalapit. Nakaalis na si Mars at Gabriel sa office, at patuloy pa rin ang pagtatalo nila sa labas. Kailangan kong hanapin si Mina, bulong ni Rory sa sarili. Si Mina, ang kaibigan niyang si Giek ni Maam Yi. Siya ang tanging pag-asa niya ngayon. Nang makita niya ang pagkakataon, habang abala ang dalawang lalaki sa pagtatalo, lumabas si Rory ng klinik. Tumakbo siya, hindi alintana ang dilim ng gabi. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makahanap ng lugar na ligtas. Nakarating siya sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Nanginginig ang mga kamay niya habang nilabas ang lumang Nokia phone. Tinawagan niya ang numero ni Mina. Nag-ring. Isang ring. Dalawang ring. Hello. Isang boses ng babae ang sumagot. Sino to? Si Aurora ito, bulong ni Rory at napaluha siya. Pakiusap, Mina, tulungan mo ako. Natahimik sa kabilang linya. Aurora? Nasaan ka? Ano ang nangyari sa iyo? Ang boses ni Mina ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Rory na ikwento ang lahat, pero hindi siya makapagsalita ng maayos. Ang tanging lumabas sa bibig niya ay, nasa Tagaytay ako. Kailangan ko ng tulong. Si Gabriel, si Marcy. Huwag kang mag-alala, Rory, sabi ni Mina. Pupuntahan kita. Saan ka eksakto? Ibinigay ni Rory ang lokasyon ng kainan. Naghintay siya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat ingay ay nagpaparamdam na may naghahanap sa kanya. Mga ilang minuto ang lumipas. Isang sasakyan ang huminto sa labas ng kainan. Hindi ito ang sasakyan ni Mina. Isang SUV na may tinted windows. Bumaba ang bintana. Isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Isang lalaki na may matatalim na mata at nakakatakot na ngiti. Ang kanyang huling bangungot. Aurora. Matagal na kitang hinahanap. Cliffhanger, hindi siya nakahinga. Ang boses na iyon. Ang mukha na iyon. Nakaupo sa likod ng sasakyan. Isang tao na hindi niya inaasahan. Ang kanyang ama. Pero ang mga mata nito ay punong-puno ng galit. Ang mga salita nito ay tila kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Akala mo ba matatakasan mo kami? Akala mo ba malilimutan mo ang lahat ng utang mo sa pamilya Alcantara? Aurora. Matagal na kitang hinahanap. Akala mo ba matatakasan mo kami? Akala mo ba malilimutan mo ang lahat ng utang mo sa pamilya Alcantara? Ang boses na iyon. Ang mukha na iyon. Hindi. Hindi ito ang ama niya. Ang lalaking nakaupo sa loob ng SUV ay si Attorney Gabriel Alcantara. Ang kiamat na sinasabi niya ay metaphorical. Ang lalaki sa kanyang bangungot, ang lalaking nagpakita ng galit sa kanya. Gabriel, halos pabulong na tanong ni Rory, ang kanyang boses ay nanginginig. Sumama ka sa akin, Aurora. Hindi ka ligtas dyan. At may kailangan tayong ayusin. Ang ngiti ni Gabriel ay hindi umabot sa mga mata nito. Natigilan si Rory. Sumama sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagkatapos ng mga bangungot. Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa likod ng AV ni Gabriel. Si Mars. Lumabas siya mula sa kotse, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Bitawan mo siya, Gabriel, sigaw ni Mars, at tumakbo papalapit. Ikaw pala, Dos Mars, sarkastikong sabi ni Gabriel. Akala ko ba nagtatago ka? Hindi mo na pwedeng itago si Aurora sa akin. Alam na niya ang lahat. Nilahat ni Mars si Rory, inilayo kay Gabriel. Hindi ka sasama sa kanya, Aurora. Delikado siya. Delikado? Ikaw ang delikado, Mars, sagot ni Gabriel. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo kung bakit ka nagsinungaling. Hindi lang basta para protektahan siya, di ba? Nagkatinginan si Rory kina Mars at Gabriel. Ang mundo niya ay umiikot. Sino ang nagsasabi ng totoo? Parehong may tinatago. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko, sigaw ni Rory. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari? Nagbuntong hininga si Mars. Aurora, pakiusap. Sumama ka na sa akin.
Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Hindi sa harap ng taong ito. Ngunit hinarangan sila ni Gabriel. Hindi. Ngayon na ang oras. Gusto niyang malaman ang totoo, Mars. Sabihin mo kung paano ka kasama sa aksidente niya. Nagulat si Rory. Kasama? Anong ibig mong sabihin? Aurora, sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay matalim. Nandoon si Mars. Nakita niya ang lahat. Pero hindi kanya sinagip. Naging blanko ang isip ni Rory. Hindi niya sinagip. Pero si Mars ang nagdala sa kanya sa ospital. Si Mars ang nagligtas sa kanya. Nagsisinungaling siya, Aurora, sigaw ni Mars. Sinusubukan ka lang niyang linlangin. Ako. Ako ang linlang. O ikaw, Mars. Ang tagapagligtas na nagtatago ng katotohanan. Sumugod si Gabriel kay Mars. Nagsimula silang magkasakitan. Habang nagbabasagan sila, may isang bahagi ng isip ni Rory na tila nakabukas. Ang tunog ng mga kamao. Ang sigaw ng mga lalaki. Ang mga piraso ng alaala ay unti-unting nabubuo. Isang kalsada. Madilim. Umuulan. Siya at si Gabriel sa loob ng kotse. Nag-aaway sila. Malakas ang sigawan. Mangnanakaw. Binayaran ko ang lahat para sa iyo. At ito ang isusukli mo, sigaw ni Gabriel. Sinubukan niyang lumabas ng kotse. Hinawakan siya ni Gabriel ng mahigpit. Hindi ka aalis? Hindi pa tayo tapos. Naramdaman niya ang sakit sa braso niya. Ang sakit ng paghila. Ang takot. Tapos may nakita siyang ilaw. Ilaw ng sasakyan. Isang puting kotse. Huminto. Si Mars. Nakita niya si Mars. Napakapit si Rory sa kanyang ulo. Sumigaw siya sa sakit. Aurora. Tawag ni Mars. Anong nangyayari sa iyo, Aurora? Tanong ni Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang mga pangyayari ay parang isang pelikula na pinapanood niya. Ang puting kotse ni Mars ay huminto sa tabi ng sasakyan nila ni Gabriel. Lumabas si Mars. Sinubukan niyang pigilan si Gabriel. Ang pagtulak. Isang malakas na tulak mula kay Gabriel. Si Rory. Lumabas siya ng kotse. Sa gitna ng kalsada. Ang busina. Isang malaking truck ang paparating. Sumigaw si Mars. Aurora. Mag-ingat ka. Pero huli na. Ang malaking truck. Ang ilaw. Ang tunog ng preno. Ang pagsigaw ni Gabriel. Ang pagsigaw ni Mars. Ang tunog ng pagkabangga. Nagsigaw si Rory. Ang mga alaala ay bumalik ng buo. Ngayon niya naaalala ang lahat. Hindi siya basta na aksidente. Si Gabriel ang nagtulak sa kanya. At si Mars. Mars ay nandoon. Nakita niya ang lahat. Sinubukan niya siyang tulungan pero huli na. Nang makabangon si Mars at Gabriel sa pagkakabagsak, nakita nila si Rory na nakaupo sa sahig, umiiyak. Aurora, anong nangyari? Tanong ni Marcy, lumapit sa kanya. Tumingin si Rory kay Marcy, ang mga mata ay puno ng luha, galit at pagkabigla. Nandoon ka. Nakita mo. Bakit hindi mo ako sinagip? Biglang tumayo si Mars, nanlalaki ang mga mata. Ginawa ko ang lahat, Aurora. Hinila kita. Pero huli na. Hindi ko na kaya. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Gabriel. Hindi kanya sinagip. Pinabayaan kanya. At pagkatapos, kinuha kanya at pinaglaruan ang alaala mo. Sumigaw si Rory, ang boses ay puno ng pait. Pareho kayong may kasalanan. Pareho kayong nanakit sa akin. Ikaw, Gabriel, ang nagtulak sa akin. At ikaw, Marcy, ang nagpabaya sa akin at pagkatapos ay nilinlang ako. Napakalaki ng sakit. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit ng pagtataksil. Nagulantang si Mars at Gabriel. Nakita nila ang matinding sakit sa mga mata ni Rory. Cliffhanger, isang busina ng kotse ang muling narinig. Hindi ito ang sasakyan ni Mars o ni Gabriel. Isang kulay itim na van ang huminto sa harapan ng kainan. Bumaba ang bintana at isang figura ang sumigaw. Aurora! Nandito na ako!
Sino ang mga kasama mo? Ito si Mina, ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bago pa makasagot si Rory, isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng van. May hawak itong baril. Walang gagalaw. Sumama kayo sa akin. Walang gagalaw. Sumama kayo sa akin. Ang boses na iyon ay malalim at ang baril na hawak ng lalaki ay tila tumutok sa bawat isa sa kanila. Si Mina. Ang kaibigan niyang pinakahihintay niya. Ngunit kasama niya ang isang lalaking armado. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Sino ang lalaking ito? Mina, sino yan? Tanong ni Rory nanginginig. Aurora, sumama ka na lang sa amin, sabi ni Mina, ang mukha ay puno ng takot. Kailangan nating umalis dito. Hindi nakakilos sina Mars at Gabriel. Ang baril ay nakatutok sa kanila. Ang lalaki ay nagmula sa likod ng van. Matangkad siya at balot sa dilim, kaya hindi niya makita ang kanyang mukha. Hindi ka sasama sa kanila, Aurora, sigaw ni Mars at sumugod. Ngunit mabilis ang lalaki. Itinulak niya si Mars at nabagsak ito sa semento. Tumayo kayo o babarilin ko kayo, sigaw ng lalaki. Nagkaroon ng gulo. Sinubukan ni Gabriel na atakihin ang lalaki, ngunit mabilis itong nakailag. Ang kanyang mga aksyon ay tila pinagplanuhan. Mina, bakit? Tanong ni Rory, ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Sino yan? Pakiusap, Aurora, mamaya ko na ipapaliwanag. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Mina at hinila siya patungo sa van. Naramdaman ni Rory ang paghila sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkalito, may isang bagay na nagtulak sa kanya na lumaban. Hindi na niya hahayaan na kontrolin siya ng iba. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo, sigaw ni Rory at pilit siyang kumawala sa pagkakahawak ni Mina. Aurora, anong ginagawa mo? Sigaw ni Mina. Nang mga sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng sirena. Ang pulis. Nagpanik ang lalaking may baril. Dali. Sumakay na kayo. Hinatak ni Mina si Rory papasok sa van. Hindi niya gusto. Ayaw niya. Ngunit wala siyang magawa. Mahigpit ang hawak ni Mina sa kanya. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Rory habang itinutulak siya papasok ng van. Nang makapasok siya sa van, mabilis na isinara ng lalaki ang pinto. Narinig niya ang sigaw ni Marcy, Aurora, at ang sigaw ni Gabriel, hindi ka makakatakas. Umandar ang van. Mabilis. Ngunit may isang bahagi sa kanya na ayaw umalis. Hindi niya kayang iwanan si Mars at Gabriel. Kahit na nasaktan nila siya, may koneksyon pa rin sila sa nakaraan niya. Sino ang lalaking iyan, Mina? Tanong ni Rory. Bakit may baril siya? Si Kuya Jojo iyan, Aurora. Pinsan ko, sagot ni Mina, ang boses ay nanginginig. Kailangan lang nating umalis dito. Bakit? Hindi ka ligtas, Aurora. Hindi ka ligtas sa kanila. Kailangan ka naming protektahan, paliwanag ni Mina. Protektahan? Kagaya ba ng pagprotekta ni Mars sa akin, na kailangan niyang magnakaw ng aking pagkatao? Sarkastikong tanong ni Rory, puno ng pait. Natahimik si Mina. Ang loob ng van ay madilim. Ang tanging nakikita niya ay ang mga ilaw ng kalsada na dumadaan sa bintana. Aurora, ang pamilya ni Gabriel delikado sila, sabi ni Mina, ang boses ay halos pabulong. Hindi ka lang basta nagkaroon ng aksidente. May gustong gawin si Gabriel sa iyo. Alam ko na, sagot ni Rory at naalala niya ang bangungot niya. Naalala ko na ang lahat. Ang pagtutulak niya sa akin. Ang sasakyan ni Marcy. Lahat. Napatingin si Mina kay Rory, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Naalala mo na ang lahat? Pati ang tungkol sa G. Naputol ang sasabihin ni Mina. Hindi na siya nagtanong pa. Alam ni Rory ang tinutukoy ni Mina. Ang tungkol sa kasong estafa. Ang tungkol sa pera. Nagpatuloy ang pagtakbo ng van sa dilim. Ang puso ni Rory ay mabigat. Akala niya, kapag naalala niya ang lahat, magiging mas madali. Ngunit mas naging komplikado ang lahat. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rory. Sa isang lugar na ligtas, sagot ni Mina. Ngunit hindi niya naramdaman ang kaligtasan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kawalan ng pag-asa. Nawala na ang lahat sa kanya.
Ang kanyang nakaraan ay puno ng sakit at pagtataksil. Ang kanyang kasalukuyan ay puno ng kasinungalingan. At ang kanyang kinabukasan, wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Narinig niya ang ingay ng radyo sa loob ng van. Isang news report. Isang mataas na profile na kaso ng pagdukot ang kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya sa Tagaytay. Ang biktima, si Aurora Santos, na dating iniulat na nawawala, ay diumano ikinidnap mula sa isang lokal na kainan. Ang pangunahing suspect, isang kilalang doktor, si Mars Serrano, ay kasalukuyang pinaghahanap. Kumalabog ang puso ni Rory. Si Mars ang suspect. Dahil sa kanya, napakabilis naman ng balita, bulong ni Mina, ang mukha ay nag-aalala. Hindi, sigaw ni Rory. Hindi siya ang nagdukot sa akin. Kayo ang nagdukot sa akin. Nagulat si Mina. Aurora, hindi mo naiintindihan. Ginawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Saan ako pupunta ngayon? Wala na akong babalikan. Ang mga luha ay bumalik sa kanyang mga mata. Wala na akong pamilya. Wala na akong tirahan. Wala na akong pinaniwalaan. Naramdaman ni Rory ang lamig sa kanyang katawan. Parang nawawala ang lahat ng enerhiya sa kanya. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana ng van, pinagmamasdan ang mga ilaw ng bayan na unti-unting lumalayo. Ayoko na, bulong niya. Gusto ko lang na matapos na ang lahat ng ito. Maya-maya, huminto ang van sa isang madilim na kalsada. Walang mga bahay sa paligid. Mga puno lang at damo. Kinabahan si Rory. Bakit tayo huminto? Tanong ni Rory. Dito muna tayo, Aurora, sabi ni Mina. Safe ka dito. Walang makakakita sa'yo. Bumaba ang lalaking may baril. Binuksan niya ang pintuan ng van. Halika na, Aurora, sabi ni Mina. Nang bumaba si Rory sa van, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Tumitingin siya sa paligid. Madilim. Tahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng hangin. Ngunit sa dilim, may nakita si Rory na isang anino. Isang anino na papalapit sa kanila. Hindi ito si Mars. Hindi ito si Gabriel. Isang figura na mas malaki. May dala itong isang bagay na tila isang tungkod. Cliffhanger, biglang sumigaw si Mina. Mga tao ni Gabriel. Aurora, takbo. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking figura ang lumabas mula sa dilim. Isang matangkad na lalaki na may kakilakilabot ng ngiti. Ang kanyang huling bangungot. Hindi si Gabriel. Kundi ang T-boss na minsan niyang narinig na pinag-uusapan ni Gabriel. Ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Mga tao ni Gabriel. Aurora, takbo. Ang sigaw ni Mina ay tila nagpabilis ng tibok ng puso ni Rory. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking figura ang lumabas mula sa dilim. Isang matangkad na lalaki na may kakilakilabot ng ngiti. Ang kanyang huling bangungot. Hindi si Gabriel. Kundi ang T-boss na minsan niyang narinig na pinag-uusapan ni Gabriel. Ang tunay na mastermind sa likod ng lahat. Napaatras si Rory. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa lupa. Attorney Alonzo, bulong ng lalaking kasama ni Mina, si Kuya Jojo, at ibinaba niya ang baril. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit ang lalaki, si Attorney Alonzo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ito ang taong nakita niya sa bangungot. Mas masahol pa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang mga mata ng isang ahas. Aurora Santos, sabi ni Attorney Alonzo, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Akala ko ba'y nakalimutan mo na kami? Ngunit tila hindi. Magaling ka pa rin, gaya ng dati. Sino ka? Tanong ni Rory, ang boses ay halos pabulong. Ngumisi si Attorney Alonzo. Ako ang taga-ayos ng mga problemang nilikha mo. At ngayon, ikaw ang problema. Naramdaman ni Rory ang lamig sa kanyang tiyan. Ang sakit ng ulo ay muling bumalik. Isang flash memory. Ang tanggapan ni Gabriel. Si Attorney Alonzo. Nag-uusap sila. Tungkol sa pera. Maraming pera. Sinasabi ni Attorney Alonzo kay Gabriel, kailangan nating ayusin ito, Gabriel. Ayoko ng gulo. Kailangan nating makuha ang lahat ng iyan. Wala akong kinalaman dyan, sigaw ni Rory.
Wala akong ninakaw. Walang ninakaw, sarkastikong tanong ni Attorney Alonzo. Ang pamilya Alcantara ay nagtiwala sa iyo, Aurora. Pinayagan kang pamahalaan ang kanilang pondo. At ano ang ginawa mo? Tumakas ka na kasama ang lahat. Napakapit si Rory sa kanyang ulo. Pondo. Tumakas? Hindi niya maalala. Ang tanging naalala niya ay ang bangungot. Ang takot. Ang pagtulak ni Gabriel. Nasaan si Gabriel? Tanong ni Rory. At si Mars? Ang dalawang tanga na iyon? Nag-aaway pa rin sa daan, sabi ni Attorney Alonzo. Ngunit hindi na sila mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw. At ang kailangan mong bayaran. Wala akong babayaran, sigaw ni Rory at sinubukan niyang tumakbo. Ngunit mabilis si Attorney Alonzo. Hinawakan niya ang braso ni Rory ng mahigpit. Hindi ka aalis, Aurora. Tapos na ang pagtatago mo. Nang mga sandaling iyon, may narinig si Rory na busina. Isang matinding busina. At isang pamilyar na boses. Aurora. Si Mars. At si Gabriel. Magkasama. Bitawan mo siya, Alonzo, sigaw ni Gabriel. Wala kang karapatan sa kanya. Nagulat si Attorney Alonzo. Hindi niya inaasahan na magtutulungan sina Mars at Gabriel. Mukhang may kasama ka ng mga tagapagligtas, Aurora, sarkastikong sabi ni Attorney Alonzo. Pero hindi sila sapat. Lumapit sina Mars at Gabriel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ngunit sa mga mata ni Mars, may nakita si Rory na pag-aalala. Sa mga mata ni Gabriel, may nakita siyang pagkasuklam. Huwag mong gagalawin si Aurora, sigaw ni Mars at sumugod kay Attorney Alonzo. Nagsimula ang isang laban. Hindi ito basta suntukan lang. Ito ay laban para sa kanya. Ang laban para sa katotohanan. Sinubukan ni Kuya Jojo na pigilan si Mars, ngunit mabilis itong nakailag. Lumaban si Mars ng buong lakas. Ang kanyang mga suntok ay mabilis at malakas. Tumakas ka na, Aurora, sigaw ni Mars. Takbo. Hindi makatakbo si Rory. Nanginginig ang mga paa niya. Naguguluhan siya. Bakit ginagawa ito ni Mars? Bakit niya siya ipinagtatanggol? Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan? Ngunit ang presensya ni Attorney Alonzo ay mas nakakatakot. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata. Nagsimulang magsalita si Attorney Alonzo. Alam mo ba, Aurora, na si E.T. Mars Serrano ang dahilan kung bakit mo na-aksidente? Hindi lang siya basta nandoon. Siya ang nagtulak sa iyo sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Rory. Hindi. Hindi iyon ang naalala niya. Naalala niya si Gabriel na nagtulak sa kanya. At si Mars, sinubukan siyang tulungan. Sinungaling ka, sigaw ni Mars. Ginawa ko ang lahat para iligtas siya. Iligtas, sarkastikong sabi ni Attorney Alonzo. O para makuha siya para sa sarili mo. Ikaw ang may gusto sa kanya. Ikaw ang nagplano ng lahat. Naguluhan si Rory. Naghalo ang lahat ng alaala sa utak niya. Si Gabriel. Si Mars. Ang aksidente. Ang pera. Ang mga kasinungalingan. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, sigaw ni Rory at napahawak siya sa kanyang ulo. Biglang may narinig siyang putok ng baril. Nagulat ang lahat. Cliffhanger, isang lalaki ang bumagsak sa lupa. Hindi si Mars. Hindi si Gabriel. Kundi si Attorney Alonzo. May dugo sa dibdib niya. Isang figura ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Isang babae. May hawak siyang baril. Si Manang Celia. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tama na ang lahat ng panlilinlang na ito. Nagsimulang gumuho ang mundo sa paligid ni Rory. Ang putok ng baril ay tila nagpatahimik sa lahat. Nakita niya si Attorney Alonzo na bumagsak, may dugo sa dibdib. At pagkatapos, ang figura ni Manang Celia ay hawak na baril, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at determinasyon. Manang Celia, sigaw ni Rory, hindi makapaniwala. Tama na ang lahat ng panlilinlang na ito, ulit ni Manang Celia, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulantang sina Mars at Gabriel. Lumapit ang pulis na naalarma sa putok ng baril.
Mabilis nilang inaresto si Manang Celia at pinusasan si Gabriel. Mga pulis, may sugatan dito, sigaw ni Mars at lumapit kay Attorney Alonzo. Ang mga ilaw ng ambulansya ay sumalubong sa dilim. Ang mga sirena ay umalinggaw sa buong lugar. Ang gulo ay nagsimula. Nakahinga ng malalim si Rory, ngunit ang hangin ay tila yelo sa kanyang baga. Ang lahat ng nangyari ay parang isang masamang panaginip. Ang pagkabigla ay bumalot sa kanya. Aurora, okay ka lang ba? Tanong ni Marcy, lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ni Rory si Marcy, ang kanyang mga mata ay blanko. Bakit? Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Dadagdagan natin ito sa ospital, sabi ni Marcy at inalalayan si Rory. Dinala silang lahat sa ospital. Si Attorney Alonzo ay dinala sa emergency room. Si Manang Celia ay dinala sa istasyon ng pulis. Sina Rory, Mars at Gabriel ay dinala sa magkakahiwalay na kwarto para sa questioning. Matapos ang mahabang oras ng pagtatanong ng pulisya, napagod si Rory. Ang kanyang utak ay puno ng mga tanong. Sino si Attorney Alonzo? Bakit may baril si Manang Celia? At anong koneksyon ng lahat ng ito sa kanya? Nang gabing iyon, matapos ang kanyang pagtatanong, dinala si Rory sa isang pribadong kwarto sa ospital. Sumilip si Mars sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Pwede ba tayong mag-usap, Aurora? Tanong ni Mars, ang boses ay mahinahon. Tiningnan ni Rory si Mars. May sakit pa rin sa puso niya. Ang pagtataksil. Ang kasinungalingan. Ngunit may isang bahagi sa kanya na gusto nang malaman ang lahat ng totoo. Lahat, sabi ni Rory, sabihin mo sa akin ang lahat, Mars. Walang itatago. Umupo si Mars sa gilid ng kama ni Rory. Nagbuntong hininga siya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, tila bumabalik sa nakaraan. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Gabriel, simula ni Mars. Magkapit-bahay kami. Nakita ko kung paano niya sinasaktan ka. Kung paano kanya kinokontrol. Araw-araw, nakikita ko ang mga pasa mo. Ang mga luha mo. Napakapit si Rory sa kanyang kumot. Naalala niya ang sakit. Ang takot. Ang pagkabihag. Isang gabi, patuloy ni Marcy, nakita ko kayong nag-aaway. Sa gitna ng kalsada. Umuulan. Nakita ko kung paano kanya itinulak. Sa harapan ng paparating na truck. Napaigtad si Rory. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Iyon ang tunay na alaala. Sinubukan kitang hilahin, Aurora, sabi ni Marcy, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pero huli na. Naaksidente ka. Halos mawalan ka ng buhay. Napaluha si Rory. Pero bakit ka nagsinungaling sa akin, Mars? Bakit mo ako kinulong sa isang kasinungalingan? Dahil alam kong hahanapin ka ni Gabriel, sagot ni Mars. Alam kong gagawin niya ang lahat para makuha ka ulit. Ang pamilya niya, makapangyarihan sila. Akala ko, iyon ang tanging paraan para protektahan ka. Para makalayo ka sa kanya. Pero ninakaw mo ang pagkatao ko, bulong ni Rory. Ninakaw mo ang alaala ko. Ang lahat. Alam ko. At pinagsisisihan ko ang lahat, Aurora, sabi ni Mars. Nabulag ako sa pag-ibig. Akala ko, iyon ang tama. Gusto ko lang na maging ligtas ka. Gusto ko lang na maging masaya ka. Kahit na sa kasinungalingan. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tunog ng monitor ng puso ay tanging naririnig. Paano si Manang Celia? Tanong ni Rory. Bakit niya ginawa iyon? Matagal na siyang nagtatago, Aurora, paliwanag ni Mars. Si Attorney Alonzo siya ang nasa likod ng pamilya ni Gabriel. Siya ang mastermind sa likod ng lahat ng pinansyal na problema mo sa kanila. Siya ang gumamit kay Gabriel para makontrol ang pera ng pamilya mo. Nagulat si Rory. Pera ng pamilya niya? Ang pamilya mo, Aurora, mayaman sila. Pero pinlano ni Alonzo at Gabriel na kunin ang lahat ng ari-arian niyo. Ginawa ka nilang target. Ang kasong estafa, iyon ay peke. Para lang makuha ang lahat ng assets mo. Unti-unting lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang bangungot ni Rory ay hindi lang basta bangungot. Ito ay alaala ng kanyang nakaraan. Ang pamilya Alcantara, hindi lang basta fiance niya si Gabriel.
Sila ang pamilya na nagplano na nakawin ang lahat ng sa kanya. Si Manang Celia siya ang matagal ng tagabantay ng pamilya mo, sabi ni Mars. Alam niya ang lahat. Sinubukan kanyang protektahan. Kaya siya naroon. Para pigilan si Alonzo. Nagbuntong hininga si Rory. Ang sakit ay hindi naglaho. Ngunit kasama ng sakit, may naramdaman siyang kalinawan. Ang lahat ng misteryo ay unti-unting nalulutas. Tiningnan ni Rory si Mars. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Kailangan ko ng panahon, Mars. Hindi ko alam kung kailan ko kayang magpatawad. Pero salamat sa pagsasabi ng totoo. Tumango si Mars. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Maiintindihan ko. Hindi ako aalis sa tabi mo, Aurora. Hanggang handa ka nang harapin ang mundo ulit. Cliffhanger. Rory looked at him, her eyes still holding a lingering shadow of doubt and pain. She said nothing more, only turned her head to face the window, leaving Mars alone with the weight of his confession and her silent suffering. Ilang buwan ang lumipas. Ang kaguluhan sa Tagaytay ay unti-unting nanahimik, ngunit ang mga bakas nito ay nanatili sa mga puso ng mga taong nasangkot. Nagsimula nang lumabas sa balita ang buong katotohanan, ang kasong estafa laban kay Aurora Santos ay napatunayang gawa-gawa lamang ni Attorney Gabriel Alcantara at ng kanyang tiyuhin, si Attorney Alonzo, upang makontrol ang yaman ng pamilya Santos. Si Gabriel ay nahaharap sa mga kasong kriminal, kabilang ang physical abuse at fraud. Si Attorney Alonzo ay nakaligtas sa tama ng baril ni Manang Celia, ngunit nahaharap din sa malubhang kaso ng organized crime at attempted murder. Si Manang Celia, sa kabilang banda, ay nakalaya sa piyansa, sa tulong ng isang abogado na inarkila ni Mars. Ang kanyang pagpapaputok ay itinuring na self-defense. Para kay Rory, o Aurora Santos, ang mga buwan na iyon ay isang mahabang proseso ng paggaling. Hindi madali. Ang mga bangungot ay paminsan-minsan pa ring bumabalik, ngunit ngayon, mas malinaw na ang mga ito. Hindi na mga anino, kundi mga alaala na kailangan niyang harapin. Lumipat si Rory sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Simple lang, pero sa bawat sulok, may naramdaman siyang pag-aari. Nagdesisyon siyang simulan muli ang buhay niya, at ang unang hakbang ay ang bawiin ang kanyang pagkatao. Nagsimula siyang magtrabaho ulit bilang isang graphic designer, ang kanyang passion bago ang lahat ng trahedya. Sa bawat disenyo na ginagawa niya, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang sarili. Isang hapon, habang nagtatrabaho siya sa kanyang apartment, kumatok ang pinto. Si Manang Celia. May dala itong isang kahon. Ma'am Aurora, sabi ni Manang Celia, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Dinala ko po ang ilan sa mga lumang gamit niyo sa bahay ni na Sir Mars. Baka may makatulong po sa inyo. Binuksan ni Rory ang kahon. Naroon ang ilang lumang libro, mga sketches na hindi niya maalala na ginawa niya, at ang kanyang lumang journal. Ang journal na una niyang nakita sa bahay ni Mars. Salamat po, Manang, sabi ni Rory at niyakap niya ang matanda. Salamat sa lahat. Basta po, Ma'am, magpakatatag po kayo, sabi ni Manang Celia. Masaya po ako na nakikita ko kayong nakabangon. Sa mga sumunod na linggo, ginugol ni Rory ang kanyang oras sa pagbabasa ng kanyang lumang journal. Bawat pahina ay isang piraso ng kanyang nakaraan. Ang mga pangarap niya, ang kanyang mga takot, ang kanyang pag-ibig kay Carlo, at ang unti-unting pagkasira ng relasyon niya kay Gabriel. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang babaeng nasasakal, at sa wakas ay naunawaan niya ang lalim ng desperasyon na nagtulak sa kanya na tumakas. Isang araw, habang nanonood ng balita, nakita niya ang isang report tungkol sa isang bagong foundation na tinatawag na I-Hope and Healing. Ang layunin nito ay tulungan ang mga biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Ang nagtatag? Mars Serrano. Nakaramdam si Rory ng kakaibang emosyon. Hindi na ito galit. Hindi na rin pain. Parang isang pakiramdam ng pag-unawa. Ginagawa ni Mars ang kanyang bahagi para ayusin ang mga mali niya. Para makatulong. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon si Rory na bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Matagal na rin simula nang huli niya itong puntahan. Wala siyang maalala sa mga ito, pero alam niyang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang magpaalam sa nakaraan at magpatawad. Nakatayo siya sa harap ng puntod, hawak ang isang baukwet ng puting rosas.
Bulong niya, narito na po ako. Naalala ko na ang lahat. At haharapin ko po ang lahat ng iyan. Hindi po ako susuko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rory ang isang kapayapaan. Ang hangin ay tila bumulong sa kanyang tenga at naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga magulang. Nagkaroon siya ng lakas para bumangon. Habang pauwi, dumaan si Rory sa isang coffee shop na madalas niyang puntahan. Umupo siya sa labas, nagpapahinga. Biglang may isang figura ang lumapit. Isang pamilyar na mukha. Si Mars. Nakatayo siya sa harap niya, ang kanyang mukha ay payat at may mga eyebags, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas payapa. Aurora, bulong nito. Kumusta ka? Nagulat si Rory. Hindi niya inaasahan na makikita si Mars dito. Okay lang ako, sagot ni Rory, ang kanyang boses ay mahinahon. Ikaw? Nabalitaan ko ang tungkol sa foundation mo. Ngumiti si Mars. Ginagawa ko ang aking makakaya para bumawi. Para makatulong sa iba. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi na ang awkward na katahimikan dati. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga unspoken words. Mars, simula ni Rory, alam kong mahirap ang lahat. Pero salamat sa pagiging totoo ngayon. At sa lahat ng ginawa mo kahit sa maling paraan. Tumango si Mars. Pinagsisisihan ko ang lahat, Aurora. Sana mapatawad mo ako balang araw. Tiningnan siya ni Rory. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit hindi na ito ganun kalalim. Naintindihan niya ang motibo ni Mars kahit na mali ang paraan. Kailangan ko ng panahon, sabi ni Rory. Pero umaasa ako na darating ang araw na iyan. Nagkaroon sila ng isang mahabang pag-uusap. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa kasalukuyan. At tungkol sa kinabukasan. Ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho, napalitan ng katotohanan. Cliffhanger, tumayo si Mars. Kailangan ko nang umalis, Aurora. May pasyente pa ako. Naglakad siya papalayo, ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Rory, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay. Babalik ako. Kung papayagan mo. Rory looked at him, a faint, almost imperceptible smile touching her lips. Ang kanyang puso ay tila bumubulong, sana nga. 1 taon pa ang lumipas. Ang mga sugat ay unti-unting naghilom, at ang mga alaala ay hindi na nagdulot ng matinding sakit, kundi naging bahagi na ng pagkatao ni Rory. Si Gabriel Alcantara at Attorney Alonzo ay nahatulan at kasalukuyang nakakulong, na nagbigay ng katarungan sa lahat ng kanilang ginawa. Si Manang Celia ay muling nagtatrabaho, hindi na para kay Marcy, kundi para sa isang foundation na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, kung saan siya ay nagiging inspirasyon sa marami. Para kay Aurora Santos, ang nakalipas na taon ay naging panahon ng pagbangon at pagtuklas sa sarili. Hindi na siya ang babaeng duwag o ang babaeng biktima. Siya ay isang babaeng matatag, puno ng pag-asa, at handang harapin ang kinabukasan. Ang kanyang passion sa graphic design ay lumago, at ngayon ay mayroon na siyang sariling maliit na studio. Isang hapon, inanyayahan si Aurora na magsalita sa isang komperensya tungkol sa survivor stories. Nakatayo siya sa harap ng maraming tao, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Isinalaysay niya ang kanyang kwento, mula sa pagkawala ng kanyang alaala, sa pagtuklas ng kanyang tunay na pagkatao, hanggang sa pagharap sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Hindi madali, sabi ni Aurora, ang kanyang mga mata ay nagningning. Pero natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Ang pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit at pait. Matapos ang kanyang talumpati, maraming tao ang lumapit sa kanya, nagbibigay ng kanilang suporta at pasasalamat. Naramdaman ni Aurora ang init sa kanyang puso. Ito ang kanyang layunin ngayon, ang magbigay pag-asa sa iba. Habang papalabas siya ng convention hall, may isang figura ang tumayo sa kanyang harapan. Si Mars. Matangkad pa rin siya, ngunit mas payat. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng pagod, ngunit puno ng sinseridad. Maganda ang talumpati mo, Aurora, sabi ni Mars, ang kanyang boses ay mahinahon. Marami kang natulungan. Salamat, Mars, sagot ni Aurora. Ikaw din nabalitaan ko ang foundation mo. Nakakatulong ka sa marami. Ngumiti si Mars.
ginagawa ko ang aking makakaya. Para bumawi. Nagkaroon ng katahimikan. Hindi ito ang awkward na katahimikan dati. Ito ay katahimikan na puno ng respeto at pag-unawa. Nagbago sila pareho. Si Mars ay hindi na ang mapanglinlang na lalaki na nagnakaw ng kanyang pagkatao. Si Aurora ay hindi na ang biktima na nangangailangan ng tagapagligtas. Paano na tayo ngayon, Mars? Tanong ni Aurora, ang kanyang boses ay puno ng katanungan. Tiningnan siya ni Mars nang may matinding pagmamahal sa mga mata. Alam kong malalim ang sugat, Aurora. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong patunayan na karapat-dapat ako sa tiwala mo, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigan o higit pa. Hindi agad nakasagot si Aurora. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagbago si Mars. Kitang-kita niya iyon. Ang kanyang mga aksyon sa nakaraang taon ay patunay ng kanyang pagbabago. Ngunit sapat na ba iyon? Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang sakit. Ang takot. Ang pagkalito. Ngunit naalala din niya ang kabutihan ni Mars. Ang kanyang pag-aalaga. Ang kanyang pagnanais na protektahan siya, kahit sa maling paraan. Mars, simula ni Aurora, hindi madali. Ang pagtitiwala ay hindi madaling ibalik. Pero gusto kong subukan. Lumaki ang mga mata ni Mars. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Aurora. Pangako, hindi ko nasasayangin ang tiwalang iyon. Naglakad sila papalabas ng convention hall. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang kulay kahel na sinag ay bumalot sa kanila. Ang hangin ay sariwa at malaya. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang kwento. Ito ay isang bagong simula. Isang simula na puno ng pag-asa. Hindi na ito pag-ibig na puno ng kasinungalingan, kundi isang pag-ibig na natagpuan sa kalayaan at katotohanan. Naglakad sila ng magkatabi, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Ang bawat hakbang ay tila isang bagong simula. Cliffhanger, tumigil si Mars sa paglalakad at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Aurora. Humarap siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Aurora, bulong niya, may isa pa akong pangarap. Sana, kasama ka. Rory looked at him, peaceful smile gracing her lips. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak at sa silaw ng paglubog ng araw, tila may bagong kabanata ang nagsisimula sa kanilang buhay. Maraming salamat, mahal kong mambabasa, sa inyong paglalakbay kasama ko sa bawat pahina, sa bawat kabanata at sa bawat emosyon. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang personal na paglalakbay, puno ng mga hamon, ngunit higit sa lahat, puno ng pagtuklas. Mula sa mga unang salita na aking isinulat, hanggang sa huling kabanata na inyong natunghayan, naramdaman ko ang bawat takot, bawat pagdududa, at bawat muling pagbangon ni na Aurora at Mars. Sila ay naging bahagi ng aking buhay, at umaasa akong naging inspirasyon din sila sa inyo. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong baunin ninyo ang mensahe ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng kakayahang bumangon sa kabila ng pinakamadilim na karanasan. Ang pag-ibig, sa kanyang pinakadalisay na anyo, ay matatagpuan hindi lamang sa perpektong simula, kundi sa kakayahang harapin ang katotohanan, magpatawad, at magsimulang muli. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa abo, matuto mula sa nakaraan, at lumikha ng isang kinabukasan na puno ng liwanag. Hindi man madali ang daan, ngunit sa bawat hakbang, naroon ang pagkakataong maging mas malakas at mas matatag. Muli, maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras at puso sa kwentong ito. Umaasa ako na ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso, at nagbigay ng inspirasyon na harapin ang sarili ninyong mga hamon ng may tapang at pananampalataya. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa pagtatapos na ito. Anong bahagi ang pinaka-naaalala ninyo? Anong aral ang inyong natutunan? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin.